For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-foundational pero at the same time pinaka-misteryosong konsepto sa Kristyanismo, ang banal na Trinidad. Tara, silipin natin kung ano nga ba ito. Paano nga ba nangyari to? 1 plus 1 plus 1 equals 1. Parang mali yung math, di ba? Sa unang tingin, parang imposible, parang walang logic. Pero yan mismo ang nasa pinakapuso ng konsepto ng Trinidad. So halika, subukan nating intindihin. Okay, unahin na natin to. Let's be honest, kahit mga teologo aaminin nila na sobrang hirap intindihin nito. Pero kahit gaano pa to kakomplikado, ito yung pinaka-core belief ng bilyon-bilyong Kristiyano sa buong mundo. So, importante talaga. Para maintindihan natin yung Trinidad, kailangan nating magsimula sa pinaka-basic. Ang Kristyanismo, tulad ng Hudaismo, ay isang pananampalatayang monotheistic. Ibig sabihin, iisa lang ang Diyos, period. Mismong si Jesus, pinanindigan niya yan. Pero dito na nagiging interesting. Kasi kung iisa lang ang Diyos, paano nangyari na may tatlong persona, yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu, na lahat sila tinatawag na Diyos? Dito na medyo nakakalito, no? So paano to sinasagot ng mga teologo? Well, may ginamit silang framework para mas madaling maintindihan, yung pagkakaiba ng sino at ano. Actually, yung salita mismo na Trinidad or Trinity, clue na yan. Galing yan sa tri, which means tatlo, at unity na ibig sabihin, isa. So, tatlo sa isa. Hindi tatlong Diyos ha, ulitin ko, hindi tatlong Diyos, kundi tatlong persona sa iisang Diyos. Ito siguro yung pinakamadaling paraan para i-visualize. May tatlong sino, tatlong magkakaibang persona, di ba? Sila yung Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Pero may iisang ano lang sila, at yon ay ang pagiging Diyos. So, tatlong persona, iisang divine nature. Gets? At ito yung super important na tandaan ha, magkakaiba sila. Ibig sabihin, ang anak ay hindi ang ama ay hindi ang banal na espiritu. Hindi sila isang persona na nagpapalit-palit lang ng maskara. No, sila ay distinct, pero lahat sila ay 100% ganap na Diyos. Siyempre, dahil ang hirap i-grasp nito, madalas may mga analogy na ginagamit para, alam mo yon, para mas madaling ma-imagine. Disclaimer lang, walang perfect analogy ha. Tulong lang to para magkaroon tayo ng idea. Okay, ito yung pinakasikat na analogy, yung sa tubig o H2O. Alam naman natin na ang H2O pwedeng maging tatlong bagay, di ba? Pwedeng maging solid, yun yung yellow, pwedeng maging liquid, yung tubig na iniinom natin, at pwede ring maging gas, yun naman yung singaw o steam. So anong point? Kahit magkakaiba yung anyo nila, yellow, tubig, singaw, iisang chemical substance lang sila, H2O. Ganyan daw, parang ganyan yung Trinidad. Tatlong magkakaibang persona, pero iisang banal na esensya. Okay, so nakakatulong yung mga analogies. Pero baka isipin nyo, teka, nasaan ba yan sa Biblia? Kung hahanapin mo yung salitang Trinidad sa Biblia, well, hindi mo yan makikita. Wala talaga. Pero yung konsepto, yung idea, binuo yan mula sa iba't ibang mga talata na parang nagtuturo lahat sa iisang direksyon. Isa sa mga pinakamalakas na clue, yung utos ni Jesus sa mga alagad niya. Sabi niya, binyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pansinin niyo, pangalan, singular, hindi mga pangalan. Parang sinasabi na iisa lang sila ng pangalan o autoridad kahit tatlo sila. Tapos eto pa, sa aklat ni Juan, sinasabi na yung salita na si Jesus to ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang linaw, di ba? Tapos itong salita na to, naging tao at nanirahan sa atin. Ito yung isa sa mga pinakamatibay na batayan para sabihing si Jesus, ang anak, ay Diyos talaga. At tingnan nyo tong pagpapala ni Pablo, parang perfect summary Yung biyaya, galing sa Panginoong Hesukristo. Yung pag-ibig, galing sa Diyos Ama. At yung pakikipag-isa, galing sa Banal na Espiritu. Nakikita nyo, tatlo sila, magkakaiba yung ginagawa pero gumagalaw sila as one. Okay, so gets na natin kung ano yung Trinidad, di ba? Pero siguro ang mas mahalagang tanong, so what? Bakit to importante? Ano bang epekto nito sa paniniwala ng isang Kristiyano? Well, ito siguro yung pinakamalalim na ibig sabihin nito. Kung ang Diyos ay isang Trinidad,
Ibig sabihin sa pinaka-core ng universe, bago pa man likhain ng kahit ano, mayroon ng relasyon. Na ang Diyos, by nature, ay hindi isang nilalang na nag-iisa lang. Siya ay isang perfectong komunidad ng pag-ibig. At sa loob ng banal na komunidad na yan, perfect ang samahan nila. Ang Ama, siya yung pinangmumulan ng lahat ng pag-ibig. Ang Anak, siya yung representation ng sakripisyo. At ang banal na Espiritu, yung nagbibigay ng karunungan. Lahat sila nagtatrabaho ng may perpektong pagkakaisa. So, sa huli, baka mali yung tingin natin sa Trinidad bilang isang math problem na kailangan nating isolve. Alam mo yun, parang puzzle na nakakabaliw. Baka mas maganda itong tingnan bilang isang paanyaya. Isang paanyaya na kilalanin ang Diyos, hindi lang bilang isang makapangyarihang force, kundi bilang isang relasyon, isang pamilya. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Isipin nyo ha? Kung yung buong universe, lahat ng nakikita natin, ay hindi lang basta nilikha ng kapangyarihan, kundi nilikha mula sa isang komunidad ng perfectong pag-ibig, paano nito babaguhin yung tingin mo sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, at sa buong mundo? Isang bagay na pwedeng pag-isipan. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.